Naghanap si Mara ng malilipatang tirahan dahil isang linggo na lang ang nalalabi sa taning na ibinigay sa kanya ng bangkong pinagsanlaan ng kanilang bahay at lupa. May kaunting cash na naiwan ng kanyang ina na pwede niyang magamit na pang down payment sa renta. Natuklasan ng dalaga na kahit may perang nakahanda para sa kanyang paglipat ng tirahan ay hindi pa rin madaling gawin iyon. Mahirap humarap ng bakanting lugar na kung saan magiging komportable siya. May nagustuhan siyang maliit na apartment unit na tamang-tama sana sa kanya at mura pa ang renta. Pero napakalayo naman sa opisina ni Mr. Gomez. Magtatatlong sakay siya bago makapasok at gayon din bago makauwi. Mapapamahal siya sa pamasahe. Ang mga apartment na malapit naman sa opisina ni Mr. Gomez ay napakamahal ng monthly rental. Impractical na tumira siya sa ganoong lugar kung iaasa lang niya sa kanyang sweldo ang iuupa niya sa apartment. Baka sa kalaunan ay malubog lang siya sa utang. Nakakamura si Mara kung tutuloy na lang siya sa boarding house. Hindi pa niya kakailanganin ang katulong na papasweldohin. Pero hindi siya sanay na maraming kagaw sa paggamit ng CR. Sa estate ay sila lang ni Sharon ang magkasama sa apartment. Dalawa lang silang gumagamit ng CR. Magsisimula na siya sa pagtatrabaho sa opisina ni Mr. Gomez ay hindi pa rin siya nakakaalis sa kanilang bahay. Kaya tumawag siya kay Mr. Gomez para humingi ng paumanhin. Baka sa isang linggo na ako magsimula sa trabaho, Frank. Naghahanap na kasi ako ng malilipatan. Iniilit na ng bangko ang aming house and lot at ilang araw na lang taning para iwan ko iyon. Tutulungan kita sa paghahanap, Mara. Saang parte sa syudad mo ba gustong tumira? Masigasig na tanong ni Frank Gomez sa dalaga. Ang gusto ko sana ay yung malapit sa opisina para tiyak na hindi ako mahuli sa oras ng pagpasok. Pero ang mamahal na pala ng renta sa bandarian. Ang gusto ko sana ay isang unit na mura lang, hindi baling maliit. Tutal ay nag-iisa lang akong maninirahan. Ako na ang maghahanap ng maliit na batan mo para hindi ka na mapagod pa, Mara. Anyway, I can go out anytime. Pagpipresenta ni Frank sa kanya. Malaking abala yan sa'yo. Nakakahiya na yata. Tutol ni Mara. What are friends for? Maagap na sagot ni Frank Gomez. Pero tulad ni Mara ay wala rin nakitang apartment si Frank na sigon sa kagustuhan ng dalaga. Iyon ang ibinalita ng lalaki sa dalaga nang pumunta siya sa bahay nito. Tumawag ka na lang sana. Nag-abala ka pang pumarito. Nahihiyang wika ni Mara sa lalaki. Gusto ko rin makita ang sitwasyon mo. Saka maaga pa naman para ako'y umuwi. Mapipilitan akong tumira na lang sa isang boarding house. Bukas din ay kailangang mag-alsa balutan na ako. Malungkot na paliwanag ni Mara kay Frank Gomez. Makatagal ka kaya sa boarding house? Usually ay marami ang boarder sa isang bahay. Kaya magiging uncomfortable sa iyong pagtira roon, lalo na sa paggamit ng CR. Pagpapaalala ng lalaki sa dalaga. Yun nga ang inaalala ko kaya reluctant sana akong mag-board. But I got no choice. I have to vacate this place bago sila ang magtaboy sa akin. Mapait ang ngiting patuloy ni Mara. I have a suggestion and an offer for you. Formal na wika ng lalaki sa dalaga. Napatitig si Mara kay Frank. Kinakabahan siya sa pananabik na maaaring sabihin ng lalaki. Nadalawa kami ni Aida sa bahay, Mara. Katulong lang ang kasama namin. Wala kaming anak na iistorbo sa pamamahinga mo at mayroon kaming guest room na sa palagay ko ay magiging komportable ka. Patuloy ni Frank. Nalito si Mara sa sinabi ng lalaki. Pabor sa kanya ang alok nito pero baka naman lumabis ang utang na loob niya sa lalaki. Lalo pat naaasiwasi sila sa pinamamalas nilong labis na pagtingin sa kanya. Kung ayaw mong tumira sa amin ng matagal, okay lang, Mara. Madali ka namang makakalipat kapag nakakita ka ng apartment na ayon sa kagustuhan mo. Masuyong wika pa ng lalaki. Nakakahiya sa misis mo. Halatang nagpapatianod na si Mara. Lalo kasing ayaw niya na abutan pa siya ng bangkong pinagsanlaan ng kanilang proprietors ng notice para sa umalis. Hindi problema sa Eda. Matutuwa ngayon dahil magkakaroon kami ng bagong kasama sa bahay. Malungkot kami yun dahil tatlo lang kami. Paniniyak ni Frank kay Mara. Hindi kami binihiyaan ng kahit isang anak. Sayang, anang dalaga. Si Aida ang may diferensya. Masasakitin kasi siya. Nasunog na yata sa mga but niyang iniinom ang kanyang mattress kaya hindi makabuo ng baby. Tumawa ng mapait ang lalaki. Malay mo, baka naman hindi pa lang dumarating ang iyong swerte. Pagbibigay na kasloob ng Mara sa lalaki. Baka ikaw ang maging swerte namin, Mara. Kaya nga kukunin na kita ngayon din, mabilis na salon ni Frank Gomez. Hindi na tumutol pa si Mara. Tutal ay nag-iisa ni siya sa buhay na iyon. Pinalis na niya ang dating mga katulong ng ina at inirekomenda sa ibang pagsisilbihan. Ang iba naman ay umuwi na lang sa kanilang lalawigan. Si Frank ang nagbitbit ng mga dalahin ng dalaga ng isang kotse niya. Ang tanging kotseng inabutan ni Mara noong nabubuhay pa ang ina ay nilit ng financing company pagkamatay ng donya.
kaya wala na rin sariling sasakyan ng dalaga. Habang nakaupo si Mara sa tabi ng nagmamayahang lalaki, ay nahiyag niya ang kapaitang nasa kalooban. Kaya siguro maagang nasawi ang mama ko para hindi na niya makita ang nagaganap ngayon. Imagine, akong anak ng isang milyonarya ay makikita na lang ngayon. Sa ibang tao, hindi ako ibang tao, Mara. I'm a friend. Pagtutuwig ni Frank sa dalaga. Even then, ang ibig kong sabihin ay hindi dapat nangyari ang ganito. Sa laki ng sakripisyong ginawa ng mama ko, na pati ang relasyon niya sa kanyang pamilya ay nasira dahil lang sa kanyang mga negosyo. Ang kauuwian lang pala ay ganito, sa pamumulubi rin. May garot sa tinig na patuloy ni Mara. Hindi naman ganong kagrabe ang lagay mo, Mara. May naiwan pa mga mahalagang bagay ang mamasayo kahit paano, tulad na lang ng kwintas na suot mo. Ani Frank sa dalaga, tiyak na mahal iyan kaya dapat mong pag-ingatan. Sinilat ni Mara ang lakit na palawit ng kwintas. Ito lang nga ang alas na iniwan sa akin ng mama ko. At ilang pirasong hindi gaanong mahalaga. Ang mga mamahaling alahas niya ay wala sa kanyang jewelry box. Ang duda ko ay naipagbili na niya ang ngayon. Milyones na rin ang halaga ng mga iyon. Kung naiwan niya sa akin ay pwede kong ipagbili para maipamuhunan sa aking pagsasarili. Tahimik lang si Frank habang nagsasalita si Mara. Waring pinagbibigyan ng dalaga na maihag ang lahat ng sama ng loob nito. Nagulat si Aida na asawa ni Frank nang dumating ang lalaki na kasama si Mara. Si Mara, anak ni Doña Clara. Dito muna siya tutuloy habang wala pa siyang nakikitang apartment na malilipatan, Aida. Pagpapaliwanag ni Frank sa namamanghang babae. May gastro naman tayo na matutulugan niya. Ngumiti sa wakas si Aida. Oo nga, at tatatlo lang naman tayo sa bahay. Be our guest, Mara. Salamat, Aida. Hindi naman siguro ako aabuti ng matagal dito. Sanay din kasi ako nang namumuhay mag-isa. Ganyan ang sitwasyon ko nung nasa States pa ako. Maagap namang tugon ng dalaga. Okay lang kahit magtagal ka rito, Mara, hindi ba, honey? Ang makahulugang tinitigan ni Frank si Aida. Of course, mabuti nga at may makakausap ako kapag wala si Frank. Bihira kasing tumigil yan sa bahay. Puro nag-asya ang inaasikaso. May pait sa tinig na Aida. Dapat tingin si Mara sa lalaki. Katulad ka rin pala ng mama ko. Ang asawa ang itinugon ni Frank. Hindi titigil dito si Mara para bantayan ka, Aida. Kinuha ko siyang assistant sa ating kumpanya. Pinalis ko na lang ang ibang empleyado ko na nakakasira lang. Sa ating negosyo, pwede naman kitang makakwentuhan ng Aida pag-uwi natin sa gabi, Frank. At paglinggo ay wala namang opisina. Maagap na paalala ni Mara sa lalaki. Ang katulong na sisyon na nagsama kay Mara sa guest room. Pag may kailangan kayo, ma'am, tawagan niyo lang ako rito sa intercom na nakabit iyan sa quarter ko. Hindi ako natutulog na. Magigising ako basta tumawag ka. Sige, Sean, salamat sa pag-aabala mo. Iwan mo na ako. Kaya ko ng iba pang pag-aayos dito. Nagiliw na wika ni Mara sa mabait na utusan ng mga Gomez. Iniayos ng dalaga ang kanyang mga gamit sa loob ng closet. Pagkatapos ay nag-shower at nagbisang pambahay. Maliwalas ang guest room at komportable ang kanyang katawan. Pero hindi ang kanyang isip. Hindi niya malaman kung bakit gayong mabuti naman ang trasto sa kanya ng mga tao sa bahay na yun ay sige siyang naaasikwa. Kaya lang palagay ang kanyang loob. Ito lang ang sa pakaramdam niya ay may busilak na kalooban. Umuwa siya dahil nagbilin si Frank na pagkatapos niyang magbihis ay sumalo siya sa kanilang hapunan. Nasa komedor na ang mag-asawa nang bumaba si Mara. Naulignigay ang malakas na pagtatalo ng mga ito. Hindi ako naniliwala dahil lang kay Doña Clara. Kaya mo siya pinali. Tira rito, Frank. Kilala ko ang hilig mo sa mga babae. Lahat ng stroke ay gagawin mo para masunod ang gusto mo. Tinig iyon ni Aida. Ang dumi talaga ng isip mo, babae ka. Basta sariliin mo na lang ano man ang iniisip mo. Huwag mo kong hihiyain kay Mara dahil talagang masasaktan ka sa akin. Nanggigigil si Frank habang nagbabanta sa asawa. Parang binayo ang dibdib ng dalaga. Sabi na nga ba niya at pakitang tao lang ang magiliw na pagtanggap sa kanya ni Aida kanina. Napansin ni Frank ang nakatayo si Mara sa bungad ng komedor. Join us, Mara, please. Nagpilit ngumiti ang dalaga. Ayaw niyang ipahalata na narinig niya ang usapan ng mga ito. Feel at home, Mara. Mula ngayon ay miyembro ka ng aming pamilya. Nakakintay namang dugtong ni Aida. Bagamat mabigat ang dibdib dahil sa pagkukunwari ng mga taong kaharap niya, napilitang sumalo sa hapunan ng mag-asawang dalaga. Ngunit habang kumapakain, ay nabubuo sa kanyang isip. Ang madali ang paglipat ng tirahan. Kailangang patuloy siyang magporsige sa paghahanap ng apartment bago masirang tuluyan ang relasyon ng mag-asawa dahil lang sa kanya.